Ang mainit na ilaw ng spotlight ay nakatutok kay Sining. Tinutunaw ang mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit nagpapakita ng kinang sa kanyang mga labi. Sa mga oras na ito, hindi na siya si Sining de la Cruz, ang struggling theater actress na may baong pangarap at pagkakautang. Siya si Lila Alcantara, ang nawawalang Chaebol-Hires na misteryosong bumalik mula sa pagpapagaling sa ibang bansa. Ang tunog ng mga camera flash ay tila mga tibok ng puso sa kanyang mga tainga. Mabilis, magkakadikit at walang humpay. Nasa entablado siya ng isang ingranding gala ng kawanggawa sa puso ng Maynila. Ang kanyang tinig, isang malambing na himig na may bahid ng pagka-reserved, ngunit puno ng katiyakan, ay naglalakbay sa mga mamahaling chandelier at lumulutang sa bulwagan. Bit-bit ang mensahe ng Alcantara Group. Ang tunay na sining, sabi niya, ang kanyang mga kamay ay mahinang kumakaway sa hangin, ay hindi lamang nakikita sa kandas o entablado, kundi sa bawat gawa ng pagmamahal at pag-asa na ibinibigay natin sa isa't isa. Ang bawat salita ay kinalkal mula sa kaluluwa ni Leila. Perpektong inensayo, perpektong ipinarating. Sa malayo, nakatayo si Metio Alcantara. Ang kanyang mga mata ay matalim na sumusubaybay sa bawat galaw ni Sining. Isang ngiti, bahagyang hindi maintindihan, ang dumaan sa kanyang labi habang perpektong tinapos ni Sining ang kanyang talumpati. Ang huling salita ay tila isang malambot na bulong na nakasabit sa hangin, bago ang malakas na palakpakan ng mga panauhin. Ngunit ang eksenang ito ay isa lamang sa maraming pagtatanghal. Sa likod ng bawat perpektong galaw at salita ay nakatago ang isang kasunduan na mas madilim at mas komplikado kaysa sa anumang bulang kanyang nagawa. Ang kasunduang nagpabago sa kanyang buhay, ang kasunduang nagtulak sa kanya sa gilid ng isang bangin na hindi niya alam kung paano babalikan. Ito ay nagsimula sa isang tagong cafe sa isang sulok ng Intramuros, malayo sa mga matataas na gusali at kumikinang na buhay ng mga Alcantara. Naaalala pa ni Sining ang dampi ng kape sa kanyang mga kamay. Ang bawat patak ay tila nagpapahiwatig ng kanyang lumahalang sitwasyon. Ang kanyang maliit na titro, ang tanghalan ni Sining, na pinagbuhusan niya ng pawis at pangarap, ay nasa bingit na ng pagkalugi. Ang utang ay parang isang higanting anino na nakabuntot sa bawat hakbang niya, at ang pag-asa ay tila isang malayo ng bituin. Tumating si Metio Alcantara na walang pasabi, ang kanyang presensya ay tila isang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng mainit na hapon. Hindi siya ngumingiti. Hindi niya pinansin ang kanyang pagiging isang simpleng actress na naghihirap. Ang kanyang mga mata, kulay itim na tila gabi, ay nakatingin ng diretso sa kanya, walang paghuhusga, ngunit puno ng isang bagay na mas mabigat kaysa sa mga ito, isang matinding pangangailangan. Naalala ni Sining ang mga salita ni Metio. Ang bawat isa ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang mga pangarap at realidad. Gusto kong magpanggap ka, ani Metio. Ang kanyang tinig ay malamig at kontrolado. Magpanggap bilang kapatid ko, si Lila Alcantara. Para kay Sining, ang ideya ay baliw. Magpanggap bilang isang anak ng Chaebol, isang taong hindi niya kilala. Ngunit nang sabihin ni Metio, ang halaga, isang napakalaking halaga, na kayang iligtas ang kanyang titro, at lahat ng pangarap niya, ang pagkabaliw ay naging isang tukso. Ang pagtanggi ay hindi na isang opsyon. Ang pag-asang makabalik sa entablado ng kanyang sariling titro ay mas matimbang kaysa sa takot sa hindi kilalang papel na ito. Kaya, sa kabila ng pagdududa, at sa kabila ng pakiramdam na ibinibenta niya ang kanyang kaluluwa sa isang diablo na may malasutlang kasuotan, pumayag siya. Ang kontrata ay isang makapal na libro
ng mga legal na salita. Bawat talata ay isang lambat na bumabalot sa kanya. Hindi ito tulad ng kanyang karaniwang kontrata sa teatro, kung saan ang kanyang pangalan ay nakasulat sa bawat linya at ang kanyang sining ay nakalaan para sa mga manonood. Ito ay tungkol sa pagiging walang pangalan, isang anino, isang muwad. Ang halaga ay sapat upang hindi na siya mag-alala sa pera sa loob ng maraming taon, ngunit ang presyo ay mas mataas kaysa sa anumang salapi, ang kanyang pagkakakilalan, ang kanyang sariling tinig. Pinigyang diin ni Mateo ang pinakamahalagang kondisyon. Ang sikreto na ito ay mananatili sa pagitan nating dalawa. Ang kanyang boses ay naging mas malalim, mas seryoso. Kahit sa aking ina, siya ay marupok, at ang katotohanan ay sisira sa kanya. Ang mga mata ni Sining ay nakatingin sa kanya, nakakita ng isang bakas ng sakit sa likod ng kanyang malamig na panlabas. Ito ay isang kasunduan na may mabigat na bigat, hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong pamilya Alcantara, isang bigat na dahang gumagapang sa kanyang kaluluwa. Ang sumunod na mga linggo ay naging isang walang humpay na pagsasanay. Hindi ito tulad ng kanyang nakasanayang pag-insayo para sa isang dula, kung saan malaya siyang lumikha at magbigay ng sarili niyang interpretasyon. Ngayon, siya ay isang blangkong kantas, at ang papel ni Laila Alcantara ang ipinipinta sa kanya, brushstroke by brushstroke. Si Mateo ang kanyang direktor, ang kanyang guro, ang kanyang tormentor. Malamig siya, detalyado, at walang awa. Hindi ganyan maglakad si Lila. Sasabihin niya, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw ni Sining. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakahugot, at ang kanyang tingin ay laging direkta, ngunit may bahid ng pagdududa. Paulit-ulit siyang naglakad sa isang mahabang pasilyo. Inaaral ang bawat anggulo ng isang aristokratikong lakad. Ang boses ni Lila ay ang pinakamahirap. Si Lila ay may malambing na tinig, bahagyang mahiyain, ngunit may bigat. Kinailangan ni Sining ng oras upang malaman ang tamang pitch, ang tamang intonasyon, ang tamang paghinto sa bawat salita. Kinugol niya ang mga oras na nakikinig sa mga recording ni Lila, nanunood ng mga lumang video, na tila nagiging isang salamin na sumasalanin sa isang buhay na hindi sa kanya. Ang mga personal na alaala ni Lila ay kailangan niyang kabisaduhin. Ang kanyang paboritong libro, ang petsa ng kanyang kaarawan, ang kanyang mga pangarap noong bata pa siya, ang kanyang pag-ibig sa Sining, lalo na sa pagpipinta. Kahit ang kanyang sulat, kamay ay kailangan niyang kopyahin ng perpekto na tila ang bawat stroke ng panulat ay isang bahagi ng kaluluwa ni Lila. Sa loob ng mga dingding ng isang secluded annex sa Casa Alcantara, nawawalan siya ng sarili, nagiging Leila, unti-unti. Minsan, kapag iisa siya, titingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, at sa loob ng ilang segundo, hindi niya na makita ang sarili niya. Tanging si Lila na lamang. Pumalik sa kasalukuyan. Sa gabi ng gala, ang bawat aral ay nasa kanyang dugo. Ang mga mamahaling damit ay bumabalot sa kanya na tila pangalawang balat. Ang bawat sulyap, bawat ngiti, bawat pagtango ay pinag-aralan. Tumadaan siya sa karamihan, ang kanyang kamay ay mahinang nakahawak sa braso ni Mateo. Ang mga ngiti ay peke, ang mga bati ay paimbabaw. Nakilala niya ang iba pang miyembro ng pamilya Alcantara, mga taong kilala si Lila sa buong buhay niya. Ang pinakamahirap ay ang mga titig ni na Tito Nestor at Ramon. Si Tito Nestor, ang tiyuhin ni na Lila at Mateo, ay may ngiting tila nakatago ang libong tanong sa likod nito. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang senyales ng pagkabigo.
Ano mang kamalin. Si Ramon, ang anak ni Tito Nestor, ay tinitingnan siya ng mas matinding sulyap. Isang sulyap na nagtatago ng kakaibang interes, halo ng pagtataka at pagdududa. Lila? Anak, sabi ni Tito Nestor, napakabilis ng iyong paggaling. Sino ba naman ang aakalang ang ilang buwan ay sapat upang ibalik ang dating kinang ng aming anghel? Ang boses niya ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalin na parang espada. Ngumiti si Sining. Ang ngiting tinalikuran ni Lila, ngunit muling natutunan. Salamat, Tito Nestor. Ang suporta ng pamilya, ang pinakamahalagang gamot. Sagot niya, ang kanyang boses ay malambing at may bahid ng kababaang loob na nababagay kay Lila. Ang bawat salita ay isang pagganap. Ngunit sa ilalim ng lahat, ang ito, may nararamdaman si Sining na isang bagay na mas malalim. Ang pagdududa ni Tito Nestor ay hindi lamang dahil sa pagmamalasakit, kundi sa isang mas madilim na motibo. Sa kabila ng lahat ng pagtatago at pagpapanggap, ang katauhan ni Lila ay dahang lumalaganap sa puso ni Sining. Sa bawat alaala na kanyang isina sa ulo, sa bawat kwento na kanyang aaralan, nakikita niya ang malalim na kalungkutan ni Lila. Isang batang babae na nakakulong sa ginintuang hawla ng kanyang pamilya, naghahanap ng pagmamahal, ngunit laging nakakahanap ng mga pader. Ang aaral tungkol sa buhay ni Lila ay hindi lamang aaral ng isang karakter. Ito ay paaral ng isang kaluluwa. Si Mateo, sa kabila ng kanyang pagiging malamig at demanding, ay naging tanging kanlungan ni Sining sa mundong ito ng mga kasinungalingan. Siya, ang tanging taong nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilalan, ang tanging taong kanyang mapagkakatiwalaan ng kanyang mga takot at pagdududa. Isang gabi, matapos ang isang matinding araw ng pagsasanay at mga pagsubok sa publiko, nakita ni Sining ang sarili na nakakulong sa banyo, halos maiyak sa bigat ng lahat. Ang kanyang telepono ay nag-ring. At si Mateo iyon. Okay ka lang ba? Ang kanyang tinig ay malamig pa rin, ngunit mayroong isang bahid ng pag-aalala. Oo, kuya, sagot niya, gamit ang boses ni Lila, ngunit ang kanyang sariling tinig ay halos masira. Medyo pagod lang. Alam ko, sabi ni Mateo. At sa isang sandali, ang kanyang boses ay tila nagkaroon ng bahagyang paglambot. Huwag mong kalimutan kung sino ka, Sining. Ngunit sa harap nila, si Lila ka. Ang mga salitang iyon, ang kanyang pangalan, ay tila isang balsam sa kanyang napagod na kaluluwa. Ngunit ito ay sa mismong gabi ng gala, nang si Sining ay halos madulas sa isang tanong tungkol sa isang lumang paboritong pusa ni Lila, na hindi niya nasakop ng husto sa kanyang pag-aaral. Isang ngiti ang nilaro sa mga labi ni Ramon, na tila nakahanap ng isang butas sa kanyang kwento. Ngunit bago pa man siya makasagot, si Mateo, na nasa malapit, ay mabilis na humakbang. Ang pusa ni Lila, si Miming, sabi niya, ang kanyang kamay ay mahinang nakapatong sa likod ni Sining, namatay iyon ilang linggo, bago umalis si Lila. Medyo masakit pa rin sa kanya, kaya huwag na nating pag-usapan. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Ramon, na tila isang babala. Si Ramon ay nag-atubili, at ang pagdududa ay napalitan ng isang bahagyang pagkahiya. Sa sandaling iyon, habang ang kamay ni Mateo ay nananatili sa kanyang likod, isang kakaibang pakiramdam ang lumaganap kay Sining, isang pakiramdam ng seguridad, ng isang alyansa. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, may isang tunay na sandali ng koneksyon, isang spark ng pagtitiwala na nagpapahiwatig na ang mundong ito ay hindi lamang puro din. Ang bawat huni ng orasan sa kasa, Alcantara, ay tila isang babala
nagpapahiwatig ng bawat segundo ng pagdaan ng panahon na mas lalo siyang lumulubob sa buhay ni Lila. Matapos ang gala, hindi na lamang si Sining ang nagpapanggap na si Lila. Siya ay naninirahan bilang si Lila. Ang gandeng silid ng Alcantara Hires, ngayon, ang kanyang mundo. Malalaking bintana ang nakaharap sa hardin, mga kasangkapan, naggawa sa mamahaling kahoy at isang kama na may kanopi na tila yari para sa isang prinsesa. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, mayroong isang malamig na kaparangan ng kalungkutan, marahil ay ang kalungkutan ni Lila mismo o ang anino ng pagkakakulong. Kabisado na niya ang bawat sulok, bawat istante ng libro na puno ng mga klasikong akda at mga aklat tungkol sa sining na may mga personal na marka ni Lila. Araw-araw, nagsusuot siya ng mga damit ni Lila, naglalakad sa mga pasilyo ng Casa Alcantara na tila ito ay ang kanyang sariling tahanan. Kumakain siya sa malaking hapag, kainan kasama ang pamilya, sumasagot sa mga tanong na tila alam niya ang lahat, at naglalaro ng papel ng isang anak na nagpapagaling mula sa isang misteryosong sakit. Ang pagpapanggap ay nagiging kanyang pangalawang kalikasan, isang maskara na hindi na niya inaalis. Kung mayroon kang mga hiling ko po na mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ang pinakamahirap na relasyon na kailangan niyang ayusin ay ang kay Isabel, ang ina ni Lila. Si Isabel, isang babaeng may pinungtanda na tinabunan ng matinding kalungkutan, ay laging malayo, tila isang salamin na nabasag sa libong piraso. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, laging nakatingin sa malayo, na tila naghahanap ng isang nawawalang alaala. Naaalala ni Sining ang sabi ni Maitio, siya ay marupok, at ang katotohanan ay sisira sa kanya. Kaya, sa halip na basta ulitin ang mga salita ni Lila, ginamit ni Sining ng kanyang sariling pag-unawa sa Sining, ang kakayahang kumonekta sa damdamin, upang lapitan si Isabel. Isang hapon, nakita ni Sining si Isabel sa hardin. Nakaupo sa isang silyang bakal nakatingin sa mga namumulaklak na orchid. Walang imik si Sining na lumapit, umupo sa tabi niya. Ang ganda ng mga orchid, sabi ni Sining, ang kanyang boses ay malambing. Puno ng pagmamahal na sa tingin niya ay kailangan ni Lila. Hindi tumugon si Isabel, anging isang bahagyang pagtango. Hinawakan ni Sining ang kamay ni Isabel at isang mainit na kuryente ang dumaan sa pagitan nila. Alam ko pong nahihirapan kayo. Ngunit nandito na po ako, sabi niya. Pinilit ang kanyang mga mata na maging basa, na tila galing sa puso ni Lila ang bawat salita, ngunit sa totoo ay galing sa kanyang sariling pag-aalala. Sa wakas, tumingin si Isabel kay Sining, at isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Naaalala mo pa ba noong bata ka, Lila, na lagi mong gustong magpinta ng mga orchid? Naramdaman ni Sining ang panlalamig ng kanyang puso. Ito ay isang detaling hindi niya gaanong nabigyang pansin sa kanyang pag-aaral. Opo, ma, sagot niya. Mabilis na kinabig ang memorya. Lagi po akong nagbibighani sa bawat kulay at forma nila. Ngumiti si Isabel, isang ngiting matagal nang hindi niya nakita, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Sining ang isang kurot ng tagumpay. Ang sining niya ay nakapagpagaling ng isang bahagi ng puso ni Isabel. Hindi lamang si Isabel ang kailangan niyang lapitan. Napansin ni Sining na si Lila, sa likod ng kanyang mahinhin na personalidad, ay may mga putol na relasyon sa ilang miyembro ng pamilya dahil sa kanyang pagiging masyadong tahimik at reserved. May isang tiyahin, si Tita Belen, na laging nagrereklamo na hindi na siya dinadalam ni Lila, at isang pinsan, si Manang Celia, na may malalim na sama ng loob,
dahil sa isang maliit na alitan noong bata pa sila. Inamit ni Sining ang kanyang kakayahan na maging mediator, na maging tulay. Ibinigay niya ang personal na atensyon na tila nawala sa tunay na Lila. Isang araw, kinausap ni Sining bilang Lila si Tita Belen. Humingi ng tawad sa kanyang pagkawala at alok na bisitahin siya sa kanyang probinsya sa susunod na buwan. Naku, Lila ko, ikaw ba talaga yan? Sabi ni Tita Belen, ang kanyang mga mata ay namimilog sa gulat at tuwa. Para kang ibang tao, mas masigla, mas mapagmahal. Napangiti si Sining, at sa likod ng ngiti ay may bahid ng kalungkutan. Ang pagbabagong ito ay para sa ikabubuti ng pamilya, ngunit hindi ito ang tunay na siya. Sa bawat maliit na pagbabago, sa bawat pagpapatawad na kanyang nakuha, naramdaman ni Sining na hindi lamang niya ginagampanan ang papel ni Lila, kundi unti niyang ginagaling ang mga subat na nakiwan ng tunay na Lila. Si Mateo, bagaman laging may matalin na tingin, ay nanatiling tahimik na tagamasid. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Sining, bawat salita, bawat ngiti. Ang kanyang paalala, huwag kang lumihi sa iyong karakter. Ngunit sa likod ng kanyang mga paalala, mayroong isang bagay na nagbabago. Nakita ni Mateo kung paano pinatahan ni Sining ang isang anak ng kasambahay na umiiyak dahil sa nawawalang laruan na hindi sana gagawin ni Lila. Nakita niya kung paano naging masigla si Isabel dahil sa mga simpleng usapan ni Sining. Nakita niya ang kakayahan ni Sining na magbigay ng pagmamahal na tila hindi na kayang ibigay ng tunay na Lila o nawala na. Ang pagiging sensitibo ni Sining, ang kanyang kabutihan, at ang kanyang pabihirang kakayahan na kumonekta sa damdamin ng iba ay nagsimulang magpakita at hindi ito maaaring balewalain ni Mateo. Ang iyong pagganap ay perpekto, sabi ni Mateo. Isang gabi, habang nagrepaso sila ng mga larawan mula sa isang kagapan. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng damdamin, ngunit mayroong isang titig sa kanyang mga mata na nagpapalamdam kay Sining na tila nakikita siya, hindi si Lila. Ngunit kailangan mong tandaan ang iyong mga limitasyon. Nagulat si Sining. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong niya. Masyado kang nagiging tunay, sagot ni Mateo, at sa isang sandali, tila mayroong aalala sa kanyang mga mata. Si Lila ay hindi ganoon kadaling magtiwala, o ganoon kadaling magpakita ng emosyon. Ang iyong mga pagbabago ay napansin. Ang paalala ni Mateo ay nagbigay ng isang kurot ng takot kay Sining. Natatakot siya na baka makita ng iba ang pagiging tunay niya sa likod ng maskara. Ngunit ang mga pagbabago ni Sining ay hindi lamang napansin ni Mateo. Nagsimulang lumitaw ang mga senyales, ang panganib. Isang gabi, habang naglalakad si Sining sa malawak na pasilyo ng Casa Alcantara, narinig niya ang boses ni Tito Nestor mula sa kanyang opisina. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, at ang boses nito ay pabulong, tila lihin. Tiyakin mong walang nakakaalam. Ang transaksyon ay dapat makumpleto bago matapos ang linggo. Walang sinuman ang dapat makakita sa kanya. Ang salitang sa kanya ay nagdulot ng lamig sa kanyang mga ugat. Ito ba ay tungkol kay Leila? Ang kanyang uusap ay tila hindi tungkol sa mga usapin ng negosyo. Ito ay mas madilim, mas personal. Si Ramon, ang anak ni Tito Nestor, ay patuloy na nagbigay kay Sining ng kakaibang tingin. Sa isang family dinner, habang nagkukuwento si Sining bilang Lila tungkol sa kanyang paglalakbay sa Europa at mga gallery na kanyang pinuntahan, si Ramon ay ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Interesado ka ba sa modelong Sining? Lila, naaalala ko, mas gusto mo ang mga klasikong pinta,
lalo na ang mga Pilipinong pintor. Ang mga obra ni Hidalgo at Luna ang iyong paborito. Hindi ito isang tanong, ito ay isang pagsubok. Mabilis na nakaisip si Sining. Ramon, nagbago na ang pananaw ko. Ang karanasan ko sa Europa ay nagbukas ng aking mga mata sa iba't ibang anyo ng sining. Ngunit ang pagmamahal ko sa sining Pilipino ay mananatili. Itang matikas na sagot. Ngunit naramdaman niya ang matalim na paghahanap sa mga mata ni Ramon. Sa loob ng silid ni Lila, isang araw, habang inaayos ni Sining ang mga lumang libro, may nahulog na isang lumang sulat mula sa pahina ng isang nobela. Ito ay isang sulat na may petsa 2 buwan, bago ang paglisan ni Lila. Ang sulat ay nakasulat sa kamay ni Lila, isang kamay na ngayon ay perpektong nagagaya ni Sining, na nakatuon kay Mechio. Kuya, natatakot ako. May nararamdaman akong mali. Mayroong kakaiba sa mga kilos ni Tito Nestor. Pakiramdam ko ay sinusundan ako. Hindi ito ang sulat ng isang babaeng naghahanda para sa isang pagpapagaling sa psychiatric ward. Ito ay sulat ng isang babaeng natatakot. Ang kwento ni Matthew ay nagsabing si Lila ay kusang loob na sumailalim sa paggamot. Ang sulat na ito ay nagpapahiwatig ng iba. Pinakita ni Sining ang sulat kay Mateo ng gabing iyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito ang sinabi mo sa akin. Mateo, anya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Ito ay hindi tungkol sa pagpapagaling. Si Lila ay natatakot. Tinaasan ni Mateo ng kilay, ang kanyang mukha ay seryoso. Kinuha niya ang sulat, binasa ng maigi. Ang kanyang mga mata, na karaniwang walang emosyon, ay nagkaroon ng bahid ng pag-aalala. Alam ko, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malalim. Ang formal na papeles na pinirmahan ko ay nagsasabing siya ay voluntaryong sumailalim sa paggamot. Ngunit may mga butas sa kwento na hindi ko maipaliwanag. Hindi na ako nakakakuha ng personal na update mula sa klinika na iyon. Ang bawat tanong ko ay sinasagot lamang ng mga legal na dokumento. Ang mga mata niya ay nakatitig kay Sining. Ang mga senyales na nakikita mo, Sining, ay pareho sa mga senyales na nakikita ko. Nagsimula na akong mag-imbestiga ng palihim. Pakiramdam ko, mas malaki ang itinatago nila. Ang bigat ng kanilang sitwasyon ay lumitaw, mas mabigat kaysa sa anumang dulang kanyang nagawa. Hindi na lamang siya isang actress na nagpapanggap. Siya ay isang figura sa isang madilim na larong chess. Ang ngiti ni Tito Nestor, ang sulyap ni Ramon, ang kalungkutan ni Isabel, at ang sulat ni Lila, lahat ay nagtuturo sa isang katotohanan na mas nakakatakot kaysa sa kanyang inakala. Ang kanyang paglalakbay sa mundo ng Alcantara ay hindi lamang isang pagpapanggap, ito ay isang paghahanap sa isang nawawalang katotohanan. At siya, si Sining, ang tanging asa ni Matthew, upang malaman ang lihim na nakatago sa likod ng ginintuang pader ng Casa Alcantara. Ang pagkakatuklas sa liham ni Lila ay nagpalalim ng bangin sa pagitan ng pagpapanggap at ng nakatagong katotohanan. Mula noon, bawat sulyap ni Sining kay Matthew ay may halong aalala at bawat sulyap ni Matthew kay Sining ay may halong pagtitiwala. Ang mga pagpupulong nila na dati formal at puno ng mga paalala tungkol sa karakter ni Lila ay unti-unting nagbago. Hindi na lamang ito usapang propesyonal. Ito ay naging espasyo kung saan ang dalawang kaluluwa na magkasama sa isang delikadong lihim ay maaaring maging totoo sa isa't isa. Madalas silang nagkikita sa silidaklatan ng Casa Alcantara pagkatapos ng hapunan
kapag tahimik na ang lahat. Sa ilalim ng malabong ilaw ng lumang lampara, nagbabahagi sila ng impormasyon, mga bagong detalye na kailangan ni Sining para sa kanyang papel, at mga obserbasyon ni Matthew tungkol sa mga dalaw ni Tito Nestor. Ngunit higit pa roon, nagbabahagi sila ng mga saloobin at damdamin. Hindi ko maintindihan, sabi ni Sining isang gabi, habang pinapanood ang ulan na bumubuhos sa labas. Kung si Lila ay nawawala, paano tayo mananatiling kalmado? Tumingin sa kanya, si Mateo, ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan, bawat galaw natin ay binabantayan. Kung may mapansin sila, pareho tayong malalagay sa panganib, at higit sa lahat, si Lila. Pero paano ka nakakaya? Tanong ni Sining, ang kanyang boses ay nahina. Ang bigat ng lahat ng ito. Pumuntong, hininga si Mateo, isang tunog na bihilang marinig mula sa kanya. Dahil walang ibang gagawa nito. Si Lila, ang aking kapatid. Ang pamilya ang lahat sa akin. Ang mga salitang yon ay nagpakita ng ibang panig ni Mateo, isang panig na puno ng pagmamahal at responsibilidad na bihirang ipakita sa labas. Naramdaman ni Sining ng kurot sa kanyang puso. Ang pagpapanggap ay nagbigay daan sa isang punay na pag-unawa sa pagitan nila. Minsan, sa gitna ng paglaripaso ng mga larawan ng pamilya, nagtanong si Mateo, ikaw, Sining. Bakit ka sumang? Ayon dito, para lamang ba sa pera? Naggulat si Sining sa tanong. Ngunit sumabot siya ng totoo. Sa simula, oo, para sa aking pangarap, para sa aming tito. Ngunit ngayon, hindi na. Ngayon, para kay Lila, para sa pamilya ninyo na nakikita kong nasasaktan. Ngumiti si Sining, isang malungkot na ngiti. Ang Sining, Mateo, ay hindi lamang pagpapanggap. Ito ay tungkol sa pagkonekta sa mga emosyon, sa pag-unawa sa mga tao. Nakita ko ang sakit ni Isabel, ang kalungkutan ni Lila sa kanyang mga mata, sa mga larawan. Gusto kong tulungan. Ang mga mata ni Mateo ay nanatili sa kanya, isang bagong uri ng pagtingin na nagpalaki ng kirot sa kanyang dibdib. Sining salamat. Ang simpleng salita ay nagdala ng malaking bigat. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga kaluluwa ay tila nagkaisa, isang lihim na koneksyon na nabuo sa ilalim ng presyon at panganib. Ang kanilang mga kamay ay nagtama. Sandali sa ibabaw ng mesa, isang mabilis na pagdampi na nagpaagos ng kakaibang init sa kanyang sistema. Habang lumalalim ang koneksyon ni Sining at Matthew, lumalalim din ng pagdududa ni Tito Nestor. Nagsimula siyang maging mas pagresibo sa kanyang mga pagtatanong. Sa isang pagpupulong ng board ng Alcantara Group, kung saan si Sining bilang Lila ay kinakailangang dumalo, bigla siyang binanatan ni Tito Nestor. Lila, mahal kong pamangkin, natutuwa akong makita kang bumalik sa ganap na kalusugan. Sabi ni Tito Nestor, ang kanyang ngiti ay nakakabingi. Ngunit mayroon akong ilang katanungan tungkol sa iyong therapy, sa iyo pa. Naaalala ko na ang iyong doktor ay si Dr. De La Rosa, tama. Siya ay kilala sa kanyang mga makabagong pamamalan. Maaari mo bang sabihin sa amin ang higit pa tungkol sa iyong karanasan doon? Ano ang mga natutunan mo tungkol sa iyong sarili? Ang tanong ay napakapanlinlang, sadyang ginawa upang lituhin si Sining. Kung si Lila ay hindi naman nagamot, paano niya sasagutin ang tanong na yon? Nag-iisip si Sining ng mabilis. Tito Nestor, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at banayad, tulad ng inaasahan mula kay Lila. Ang aking paggamot ay isang napaka-personal na paglalakbay.
isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Ang mga aral na natutunan ko ay hindi nakalista sa isang manual, kundi nakaukit sa aking puso. Ito ay nagturo sa akin ng kahalagahan ng katahimikan, ng pagmumuni, at ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng buhay. Tumingin siya kay Tito Nestor, isang ngiti na may bahid ng kalungkutan sa kanyang labi. Natutunan kong pahalagahan ang bawat sandali at higit sa lahat, ang pagmamahal ng aking pamilya, lalo na sa mga oras ng aking kahinaan. Hindi ba't iyon ang pinakamahalagang aral? Ang kanyang sagot ay nagdulot ng katahimikan sa silid. Ang kanyang boses, na puno ng emosyon, ay nagpatahimik sa lahat. Si Tito Nestor ay tila na bigla, ngunit mabilis na nakabawi. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Mateo, na nakaupo sa tabi niya, ay nagbigay sa kanya ng isang suyab ng paghanga. Napansin ni Sining na ang mga kamay ni Mateo ay bahagyang kumuyom sa ilalim ng mesa. Isang senyales ng pag-aalala na kaagad niyang nabasa. Ngunit ang mga pagdududa ni Tito Nestor ay hindi lamang sa mga pagkukulo. Isang hapon, nakita ni Sining si Ramon na nagkukutingting sa kanyang telepono. Abang nasa hardin sila, lumapit si Ramon, isang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Lila, sabi niya, naaalala mo ba ang taguan natin sa lumang bodega, sa dulo ng hardin noong bata tayo? Sinusubukan ko kasing hanapin ang lumang laruan na inilibing natin doon. Palagi mong kinukuha ang teddy bear ko, hindi ba? Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Nagulat si Sining. Ito ay isang detalyeng hindi niya gaanong kabisado. Ang mga alaala ni Leila ay nalawak, ngunit ang mga maliliit na detalye tulad nito ay mahirap gayahin. Mabilis siyang nag-isip. Pero Mon, ang bodega matagal na yon. Ngunit naalala ko, hindi ba't doon natin ginawa ang ating fort? Ang mga araw na yon ay napakasarap. Pero ang teddy bear mo? Sigurado ka bang hindi ko kinuha ang iyong aksyon, si Gary? Ngumiti si Ramon, isang kakaibang ngiti. Iyong aksyon, si Gary? Hindi ko pa nga nakukuha noon, Lila. Pero ang teddy bear ko, oo, doon ko, inilibing. At ikaw ang nakakaalam kung saan. Ang kanyang tingin ay matalas na tila sinusubukan niyang butasin ang kanyang maskara. Naramdaman ni Sining ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ay isang patibong. Ang mga alaala ay minsan mapanlinlang, Ramon. Hindi ba't ang mga bata ay may sariling mundo ng imahinasyon? Baka nagkamali ka lang ng naalala. Tinangkang kumalma ni Sining, ngumiti, at nagpalit ng paksa. Naaalala ko ang mga matatamis na tiyamburado ni Manang Elman noon. Naminis ko iyon. Ang pagbanggit sa isang karaniwang karanasan sa bahay ay nakatulong upang ilihis ang usapan. Ngunit ang pagdududa ni Ramon ay nanatili sa kanyang mga mata. Sa kabila ng mga banta, patuloy ang pag-iimbestiga ni Mateo. Ang mga pahiwatig ni Sining, lalo na ang sulat ni Lila, at ang mga obserbasyon niya kay Tito Nestor ay nagbigay ng bagong direksyon sa kanyang paghahanap. Gumamit si Mateo ng kanyang mga koneksyon na kinabibilangan ng isang dating investigador at ilang mapagkakatiwalaang tauhan sa Alcantara Grove. Hindi lamang siya nag-imbestiga sa background ng klinika, kundi pati na rin sa mga transaksyon sa pananalapi ni Tito Nestor at sa mga pangkaraniwang paggalaw ng mga area ng pamilya. Isang gabi, habang nag-iisa si Sining sa silidaklatan, pumasok si Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso.
Ang kanyang boses ay mababa, halos pabulong. May nalaman ako. Naramdaman ni Sining ang lamig na gumapang sa kanyang likod. Ano yon? Maityo. Ang klinika na sinasabi nila ay peke, sabi ni Metyo. Ang mga doktor na nakalisa sa mga papeles ni Lila ay hindi na nagtatrabaho doon o hindi naman talaga nagtrabaho doon. Ang mga medical records ay huwad. Ang kumpanya na nagmamay-ari ng pasilidad ay isa sa mga shell corporation ni Tito Nestor. Ang mga salitang iyon ay tila mga suntok sa dibdib ni Sining. Ibig mong sabihin, hindi talaga nagpapagaling si Lila doon. Nasaan siya? Nakatago siya, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding galit at pagkabigo. Nahanap ko ang mga rekord ng paglipat ng pera, ang mga log ng komunikasyon. Si Lila ay hindi kailanman nagkasakit sa pag-iisip. Siya ay pinigil. Dinukot. Napaaka si Sining, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dinukot. Sino? Bakit? Si Tito Nestor, bulong ni Metro. Ang kanyang tinig ay puno ng galit. Inamit niya ang sitwasyon para makuha ang kontrol sa kumpanya. Nililipat niya ang mga ari-arian. Ginagawa ang lahat upang mawala si Lila sa larawan. Ang pagpapanggap mo, Sining, ay nagbigay sa kanya ng sapat na oras upang maisagawa ang kanyang mga plano. Ngunit ito rin ang nagbigay sa atin ng pagkakataong kumilos. Ang mundo ni Sining ay tila gumuho sa kanyang harapan. Ang kanyang pagpapanggap na sa tingin niya ay isang simpleng papel na nagliligtas sa kanyang pangarap ay naging isang bahagi ng isang madilim at mapanganib na laro, ang kapangyarihan at pagtataksil. Hindi na lamang siya isang aktres na nagpapanggap. Siya ay isang piyesa sa isang chess game na ang kapalit ay ang buhay ni Laila at ang kinabukasan ng buong pamilya Alcantara. Ang kanyang pagkatao bilang Sining de la Cruz ay naglaho at sa halip ay lumitaw ang isang bagong Sining, isang babaeng nasa gitna ng isang digmaan na hindi niya pinili, ngunit kailangan niyang labanan. Ang bawat sandali ng katahimikan sa pagitan nila ay puno ng nakakatakot na katotohanan. Ang bawat tibok ng puso ay tila isang alarmang batingaw. Ang balita na ibinigay ni Mateo ay lumikha ng isang malaking bitak sa pundasyon ng pagpapanggap ni Sining. Ang lahat ng kanyang ginagawa, ang bawat linya na sinasabi niya, ang bawat galaw na ginagaya niya kay Lila, lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi na ito isang pagganap para sa pera. Hindi na ito isang laro ng katanyagan. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Ang kanyang papel ay hindi na lamang upang itago ang isang lihim, kundi upang iligtas ang isang tao. Dinukot, muling dulong ni Sining, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang salitang iyon ay umalingaw-maw sa tahimik na silidaklatan, puno ng bigat. Ang imahe ni Laila na nakita niya lamang sa mga larawan at kuwento ay biglang nagkaroon ng bagong kalungkutan. Isang babaeng pinitigilan, malayo sa kanyang pamilya, habang siya ay nagpapanggap na siya. Oo, sagot ni Mateo. Ang kanyang panga ay mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit. Inagamit niya si Lila bilang panangga upang sakupin ang kontrol sa aming kumpanya. Nilipat niya ang mga pondo. Ginawa ang lahat upang mawala si Lila sa paningin ng publiko. Ang iyong pagpapanggap ay nagbigay sa kanya ng oras para maisakatuparan ng kanyang mga plaw. Ngunit ngayon, ito rin ang nagbigay sa atin ng pagkakataong kumilos. Tumingin si Sining kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan.
Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang magagawa natin? Ang takot ay unting napalitan ng isang matinding pagpapasya. Ang kanyang pagiging artista ay hindi lamang tungkol sa pagganap. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan sa bawat karakter at ngayon. Ang katotohanan ay nananawagan para sa kanyang tulong. Kailangan nating iligtas si Lila, sabi ni Matthew. Tumayo at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang dilim sa labas. At ikaw, Sining, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Naintindihan ni Sining ang ibig sabihin nito. Ang kanyang papel bilang Lila ay hindi na isang kasunduan, ito ay naging isang misyon. Ang bawat kilos, bawat salita, bawat sulyap ay kailangan na ngayon ay mas mas mapanlin lang upang maging bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano upang ibagsak si Tito Nestor at iligtas ang kapatid ni Matthew. Sa mga sumunod na araw, ang sililakatan ay naging kanilang lihim na sentro ng operasyon. Inugol ni na Sining at Matthew ang maraming oras malayo sa mga mapanuri ng mata ng iba sa Casa Alcantara na uusapan ang bawat detalye ng pamilya Alcantara, ang mga kasaysayan ng kapangyarihan at pagtataksil na bumubuo sa kanilang imperyo. Ipinahayag ni Matthew ang masalimuot na wad na mga transaksyon sa negosyo ni Tito Nestor, ang kanyang mga kakampi, at ang mga potensyal na kahinaan. Si Tito Nestor ay may malaking pag-aari sa Batangas. Paliwanag ni Matthew, itinuro ang isang lokasyon sa isang lumang mapa ng Arian. Isang lumang hasyenda na hindi na ginagamit. Walang nakakaalam nito. Ito ang pinaka-posibleng lugar kung saan niya itinatago si Lila. Kaya, kailangan ko pa ring magpatuloy bilang Lila, sabi ni Sining. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Upang panatiling abala si Tito Nestor, upang kumbinsihin siya na ang kanyang plano ay nagtatagumpay, habang ginagawa mo ang paghahanap at pagliligtas kay Lila. Tumamo si Matthew. Pumpak. Ikaw ang sentro ng paglihis. Ang iyong bawat galaw ay magiging susi sa pagbibigay sa akin ng oras na kailangan ko. Ang pagdududa ni Tito Nestor ay nagiging pagkakataon para sa atin. Kailangan niyang magpatuloy na maniwala na ikaw si Lila at na si Lila ay kontrolal. Ang kanilang plano ay nagsimulang mabuo, isang masalimuot na koreografiya ng pandaraya at pagpapanggap. Kailangang maging mas matapang si Sining sa kanyang papel, mas mapanindigan upang maipakita na gumagaling si Lila at handa nang kunin ang kanyang pwesto sa kumpanya. Isang hakbang na magtutulak kay Tito Nestor na kumilos ng mabilis at posibleng magkamali. Ngunit sa bawat hakbang, ang panganib ay lumalaki. Ang pagdududa ni Tito Nestor ay hindi natatapos. Si Ramon, na dati parang isang alagad lamang, ay nagsimulang maging mas mapanuri. Isang hapon, habang naglalakad si Sining sa hardin, kausap niya si Matthew sa telepono. Si Matthew ay nagbibigay ng mga huling detalye tungkol sa isang nalalapit na pagpupulong ng board, kung saan inaasahang maghahagis ng hamon si Tito Nestor kay Sining. Sining, kailangan mong maging matatag. Huwag kang magpakita ng anumang takot. Tandaan, ikaw si Lila. Ang Lila na muling nabuhay. Naiintindihan ko, bulong ni Sining, ang kanyang boses ay nagiging kanyang tunay na boses. Ang boses ni Sining, hindi ni Lila. Ang kanyang pagiging artista ay nakasanayan na niyang ibahin ang kanyang boses sa kalooban ng bahay. Ngunit ngayon ay nasa labas siya. Mateo, kinakabahan ako. Paano kung may makakita sa akin? Sa sandaling iyon, narinig ni Sining ang mga yapak. Umaling siya at nakita si Ramon nakatayo ilang metro mula sa kanya
Hawak ang isang baso ng inumin. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Mabilis na pinutol ni Sining ang tawag. Ang kanyang puso ay umangpas ng malakas. Nagawa niya bang marinig? Narinig ba niya ang tunay na boses ni Sining? Lila, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagdududa. Kausap mo si Kuya Mateo? Bakit tila nagmamadali ka? At ang iyong boses medyo kakaiba, hindi ba? Parang hindi mo nakilala ang sarili mo. Pilit nang ngumiti si Sining, ang kanyang puso ay nasa lalamunan. Lamon, nako, pinatawag ako ni Kuya Mateo para sa isang mahalagang pulong. At ang boses ko, siguro dahil sa hangin, Ramon. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayong araw. Masyado. Siguro akong napagod sa paghahanda para sa nalalapit na pagdiriwang. Sinubukan niyang ipaliwanag, ang kanyang boses ay bumalik sa pino at banayad na tono ni Lila. Kung minsan, kapag pagod, hindi ba't nagbabago ang tono ng ating boses? Tinitigan siya ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay sinisiyasat ang bawat galaw niya, bawat ekspresyon sa kanyang mukha. Maaaring, baka naman magiging masyado kang balisa sa iyong pagbabalik. Mag-ingat kan Lila. Ang mundo ay puno ng mga manloloko. Sana, hindi ka isa sa kanila. Ang huling pahayag niya ay nagdulot ng lamig sa likod ni Sining. Mayroon ba siyang hinala? O sadyang sinusubukan lamang niya si Sining? Naglakad si Ramon palayo, naiwan si Sining na nanginginig sa takot at pagdududa. Ang insidenteng yon ay nagpakita kung gaano kaliit ang kanilang margin offer. Kailangan silang maging mas maingat, mas mabilis. Isang gabi, habang ang malakas na bagyo ay bumubuhos sa labas, ang kasa Alcantara ay nabalot sa dilim. Nawala ng kuryente. Ang tanging ilaw ay mula sa mga kandila at ang pagkidlat, pagkulog sa labas. Si Sining at Mateo ay nasa silidaklatan, naghihintay ng balita mula sa kanilang mga tauhan, mga impormasyon tungkol sa lokasyon ni Lila at sa susunod na hakbang ni Tito Nestor. Ang bawat kidlat ay nagbibigay ng maikling liwanag sa kanilang mga mukha na nagpapakita ng kanilang pagkabalisa. Wala pa rin bang balita? Tanong ni Sining. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang inay ng ulan at hangin ay bumubugbog sa mga bintana. Umiling si Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan nating maghintay. Ang panahon ay hindi natin kakamti. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging tunog ay ang malakas na ihip ng hangin at ang patak ng ulan. Ang tensyon sa pagitan nila ay palpable. Sa dilil, ang kanilang mga kaluluwa ay tila naging mas lanag. Natatakot ako, sabi ni Sining. Ang kanyang boses ay basag. Hindi niya ito pinlano, ngunit ang salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig, isang amin ng kanyang pinakamalalim na pangamba. Natatakot ako, pa kay Lila, at natatakot ako sa kung ano ang maaaring mangyari sa atin. Tumingin sa kanya si Mateo, ang kanyang mga mata ay malalim sa liwanag ng kandila. Hindi ka nag-iisa, Sining. Nararamdaman ko rin ang takot. Ngunit hindi natin maaring hayaan itong lugpigin tayo. Lumapit siya kay Sining. Dahang lumuhod sa harap niya. Sa buong buhay ko, ako ang palaging responsable sa pagprotekta kay Layla, sa pamilya. Hindi ko pinahintulutan ng sinuman na makita ang aking pagkabigo. Ngayon,
Iisal lang ako sa pasaning ito. Maliban sa iyo, Sining. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang damdamin na bihirang makita, isang timpla ng bigat, pag-asa at pagtitiwala. Ikaw ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ko ngayon. Ang tanging tao na nauunawaan ang bigat ng lihim na ito. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Sining at naramdaman niya ang init na kumalat sa kanyang dibdib. Ang Mateo na ito ay hindi ang Mateo na malamig at seryoso na kanyang nakilala. Ito ay isang Mateo na puno ng pagod, ng responsibilidad at ng isang matinding pagmamahal sa kanyang kapatid at pamilya. Mateo, bulong ni Sining, ang kanyang kamay ay dahang gumalaw at hinawakan ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang mainit na hininga ni Mateo sa kanyang palad. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito, patuloy ni Mateo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ngunit alam kong hindi ko ito magagawa nang wala ka. Sa sandaling iyon, sa gitna ng uno sa labas, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang takot, ang pag-asa, ang pagtitiwala, lahat ay tila nagkaisa sa isang sandali. Dahang lumapit si Mateo at ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pag-unawa, ng pagtitiwala, ng isang lihim na sumasailalim sa kanilang dalawa. Ito ay isang halik na nagbigkis sa kanilang kapalaran, isang pagpapatunay na sa gitna ng lahat ng pagpapanggap, mayroong isang bagay na totoo at dalisay na namumuo sa pagitan nila, isang pag-ibig na ipinanganak sa panganib at sa lihim na pagsasabat. Sa paghihiwalay nila, ang kanilang mga noo ay magkadikit, ang kanilang mga hininga ay nagsasagutan. Hindi na lamang sila mga kasabwa sa isang misyon, kundi mga kaluluwa na magkasama sa isang labanan na ang kapalit ay mas malaki pa sa kanilang pangarap. Ang halik na yon ay isang sumpa, isang pangako sa gitna ng dilim, isang apoy na nagbibigay liwanag sa daan nilang puno ng panganib. Ang halik na yon sa gitna ng unos ay hindi lamang isang sandali ng init, ito ay isang sumbang nagbigkis sa kanilang mga kapalaran. Sa paghihiwalay ng kanilang mga labi, ang bigat ng lihin at ang panganib ng misyon ay tila nagbago ng hugis. Hindi na lamang ito isang pagpapanggap pa sa kapakanan ng isang kontrata, kundi isang labanan para sa buhay, at ngayon, para sa kanilang sariling, umuusbong na pag-ibig. Kinabukasan, sa kabila ng pagkalipas ng bagyo, ang hangin sa Casa Alcantara ay nanatiling mabigat. Si Sining, sa kanyang papel bilang Lila, ay mas matapang na ngayon, ngunit mas mahina rin. Ang kanyang pagtitiwala kay Mateo ay lumalin, ngunit kasabay nito, ang kanyang pag-asa sa kanya. Ang mga detalye ng buhay ni Lila na tila madaling kabisaduhin noon ay biglang naging mapanlin lang, lalo na kapag nagtatangka si Tito Nestor na sadyang guluhin siya. Isang gabi, habang naghapunan ang pamilya sa Maranyang kainan, naghahanap ng pagkakataon si Tito Nestor. Lila, naaalala mo pa ba ang taguan natin sa lumang hasyenda sa Batangas noong bata ka pa? Ikaw at si Mateo. Palagi kayong nagtatago sa ilalim ng puno ng manga. Naalala ko pa noong isang beses, muntik na kayong mahuli ni Don Roberto. Binalingan niya si Sining. Ang kanyang mga mata ay nanilisik sa pag-asa na makakita ng pagkakamali. Naniga si Sining sa kanyang pagsasanay na aralan niya ang mga lugar na aari ng Alcantara, ngunit hindi ang mga partikular na personal na alaala. Ang isang hasyenda sa Batangas, ito ba ang parehong lugar na tinukoy ni Mateo? Kinilabutan siya. Sumulyap siya kay Mateo, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa.
Ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Tito Nestor. Mabilis na kumilos si Mateo. Tito Nestor, naaalala ko yon. Si Lila ay mas matalino sa akin sa pagtatago. Pero hindi ba't mas gusto niya ang laging lumalangoy sa batis sa tabi ng puno kaysa magtago sa lupa? Palagi siyang mag-isa, ayaw niya kaming kasama. Palagi siyang may sariling mundo. Nguniti si Mateo kay Sining, isang lihim na paalala. Hindi mo ba naalala, Lila? Ang iyong pagmamahal sa kalikasan ay hindi pa rin nagbabago. Nakaramdam ng kaluwagan si Sining. Mabilis siyang kumilos, pilit nang ngumiti, ang kanyang boses ay tila banayad. Oo. Kuya Mateo, naaalala ko. Ang tahimik na batis ay palaging paborito kong lugar. Mas gusto ko ang kapalapaan ng tubig. Ngunit aalala ako na baka hindi na ganoon ang lugar ngayon. Ang mga alaala ay minsan mas maganda sa imahinasyon kaysa sa tunay na buhay. Napansin ni Tito Nestor ang mabilis na tugon ni Mateo. Ngunit hindi siya sumuko. Ama ka. Ngunit may isang partikular na pagkakataon na sinabi ni Lila na narinig niya ang mga engkanto sa ilalim ng puno ng mga. Ikaw, Mateo, hindi mo yun pinaniniwalaan. Pero si Lila, napaka-sensitibo niya. Hindi ba, Tila? Ang pagbanggit sa engkanto ay isang pagsubok sa pagiging sensitibo ni Lila. Ito ay isang bagay na maaring hindi nasasakop sa pag-aaral ni Sining. Muli, nagkaroon ng pagkakataon si Sining na magkamali. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang tiwala ni Mateo sa kanya. Tito Nestor, ang mga alaala ng pagkabata ay puno ng mahika, hindi ba? Kung minsan, ang imahinasyon ay nagiging mas malakas kaysa sa katotohanan. Ngunit, sa totoo lang, ang aking mga pangarap ay mas puno ng mga nuno sa punso kaysa sa mga engkanto sa mga puno. Napakunot ang noon ni Tito Nestor. Ang nuno sa punso ay isang kakaibang tugon mula kay Lila na mas kilala sa pagiging mahinahon. Ito ay isang patunay ng pagiging mas matapang ni Sining sa kanyang pagganap. Pagbibigay ng isang Lila na nagbago. Baka naman, ito ay isang bagong kahinaan. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad si Sining patungo sa kanyang silid, sumunod si Mateo. Magaling ka, bulong niya. Ngunit masyadong peligroso ang mga pagsubok na iyon. Kailangan nating maging mas maingat. Kailangan mong aralan ng bawat detalye, kahit ang pinakamaliit na bagay. Ginagawa ko na, Mateo, sagot ni Sining, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Ngunit paano ko matututunan ng bawat emosyon, bawat paniniwala, bawat maliit na kapritso ng isang tao na hindi ko kilala? Hindi ako si Lila. At sa bawat sandali na sinusubukan kong maging siya, lalo akong nakakaramdam na ako ay isang manloloko. Hinawakan ni Mateo ang kanyang braso. Ang kanyang tingin ay seryoso. Hindi ka manloloko, Sining. Ikaw ang pag-asa ni Lila. Ang bawat detalye na iyon ay magiging susi sa pagliligtas sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding pagpapasya. Aking hahanapin si Lila. At para doon, kailangan kong gumawa ng mga bagay na hindi ko pa nagawa, at ikaw ang magiging tagapagbantay ng lahat, Tito. Sa loob ng mga sumunod na araw, naging anino si Mateo, nagtrabaho ng palihim sa gabi, at sa mga sandaling nakakahanap siya ng pagkakataon. Inagamit niya ang kanyang kaalaman sa Alcantara Group at ang kanyang mga koneksyon upang malaman ang mga lihim na transaksyon ni Tito Nestor. Ang bawat sentimo, bawat dokumento ay kanyang sinusuri.
Isang hapon, sa kanyang pribadong opisina, natuklasan ni Matthew ang isang serye ng mga dudang paglilipat ng pondo sa isang shell corporation. Ang pera ay nagmumula sa mga account na dati nang inilaan para sa mga proyekto ni Lila. Ang shell corporation na yon ay nagmamay-alin ng isang lumang hacienda sa Batangas, ang parehong hacienda na binanggit ni Tito Nestor sa hapunan. Ang puso ni Matthew ay tumibok ng malakas. Ang impormasyon ay naging kumpirmasyon. Ito ang lugar. Ang lugar kung saan nakakulong ang kanyang kapatid. Mabilis niyang tinawagan si Sining. Nakita ko na, bulong niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagpipigil. Ang hacienda sa Batangas. Ito ang lugar. Ang balita ay nagdulot ng lamig sa likod ni Sining, ngunit kasabay nito ay isang matinding determinasyon. Ang laro ay naging tunay. Ang bawat sandali ay mahalaga. Ang mga plano ni Tito Nestor ay lalong naging agresibo. Ang pagdiriwang ng anibersaryo ng Alcantara Group ay papalapit na, at ito ang kanyang pagkakataon. Nabalitaan ni Matthew na balak ni Tito Nestor na magpasa ng isang resolusyon sa board meeting na magbibigay sa kanya ng mas malaking kontrol sa kumpanya na sinasamantala ang pagiging mahina ni Lila. Kailangan mong ipakita na si Lila ay malakas, Sining, sabi ni Matthew, sa isa sa kanilang mga lihim na pagpupulong sa silid-aklatan. Kailangan mong labanan siya. Gumawa ng mga panukala. Magpakita ng lakas ng loob. Ito ang iyong pinakamalaking pagganap. Ito ang iyong pagkakataon upang bumuo ng oras para sa akin. Si Sining ay nakaramdam ng matinding pagkabahala. Ang pagdanap na ito ay higit pa sa anumang dula. Ito ay isang tunay na labanan. Paano? Kung magkamali ako? Hindi ka magkakamali. Sagot ni Matthew. Ang kanyang mga mata ay naniniwala. Ikaw si Sining. At ikaw si Lila. Gamitin mo ang lahat ng iyong talento. Lahat ng iyong katalinuhan. Maging ang Lila na hindi niya inaasahan. Habang naghahanda si Sining para sa paparating na kaganapan, isang kakaibang pagbabago ang kanyang napansin. Sa isa sa mga matatandang katulong, si Aling Nena. Si Aling Nena ay matagal nang naninirahan sa Casa Alcantara, tapat sa pamilya Alcantara, at isa sa mga unang tao na nakasalamuhan ni Sining ng may buong pagpapanggap. Naalala pa ni Sining kung paano niya sinikap na pagalingin ang sakit ni Aling Nena sa puso dahil sa pagkawala ni Lila. Ngunit nitong mga nakaraang araw, si Aling Nena ay tila iiba. Ang kanyang mga mata ay laging sumusulyap kay Sining, puno ng isang kakaibang pagdududa. Minsan, nakita niya si Aling Nena na kinakausap si Ramon sa hardin. Ang kanilang boses ay mahina. Ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso. Isang hapon, habang si Sining ay nagpapraktis ng kanyang talumpati sa harap ng salamin, may kumatok sa kanyang pinto. Si Aling Nena. Lila, maari ba akong pumasok sandali? Tanong ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay mahina. O, Aling Nena, ano guyon? Sabi ni Sining, ang kanyang puso ay biglang bumilis. Nilapag ni Aling Nena ang isang tasa ng tsa sa mesa. Tila, alam mo, sa lahat ng taon ko rito, hindi ko pa kailanman nakita si Senyorita Lila na uminom ng pandantiya. Palagi siyang mas gustong chamomile. Nanigas si Sining. Ang maliit na detalye na iyon ay hindi kailanman nabanggit sa kanyang dossier tungkol kay Lila. Ang kanyang kamay ay kumapit sa tasa. Ang kanyang puso ay humangpas. Aling Nena. Totoo. Ngunit simula nang lumabas ako,
Sa paggamot, mas gusto kong subukan ng mga bagong bagay. Ang pandan ay nakakapagpaglaan ng loob. Ngumiti si Aling Nena, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ganun ba? Kakaiba. At ang iyong mga galaw, Lila. Ang iyong pagtawa. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tila naiiba ka. Mas matapang. Mas malakas. Hindi ikaw. Ang bawat salita ay tumagos sa buto ni Sining. May hinala si Aling Nena. Hindi ito isang tanong, ito ay isang pahayag. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalungkutan at isang uri ng pagkakanulo. Aling Nena, nagbago po ako. Ang karanasan sa pagpapagaling ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa buhay. Ang isang tao ay hindi maaring manatiling pareho habang buhay, hindi ba? Sinubukan ni Sining na ipaliwanag, ngunit naramdaman niya ang pagkalamig sa kanyang boses. Umiling si Aling Nena. Ang pagbabago ay maganda, Lila. Ngunit ang pagiging totoo ay mas mahalaga. Sana lang ay hindi mo pagsisihan ang mga desisyon na iyong dinadawa. Tumalikod si Aling Nena at lumabas ng silid. Iniiwan si Sining na nakatayo. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Alam ni Sining na ang pagbabago sa kilos ni Aling Nena ay hindi natural. May isang taong nagsimulang maghasik ng pagdududa sa isip ng matandang katulong. Ito ay si Ramon. Nakita niya kung paano nagsimulang alinlangan si Aling Nena at sinamantala niya ang pagkakataon. Sinabi ni Ramon kay Aling Nena na si Lila ay nagiging banta sa kanilang pamilya, na ang pagbabago na ito ay hindi tunay. Nag-alok din siya ng tulong pinansyal para sa pamilya ni Aling Nena na may sakit. Sa huli, ang katapatan ni Aling Nena ay nagkaroon ng maliit na bitak, sapat upang magdulot ng seryosong banta sa lihim ni Sining. Ang banta ay hindi na lamang nagmumula kay Tito Nestor, kundi sa mismong loob ng bahay. Si Sining ay literal na napapalibutan ng mga kaaway at ang bawat araw ay isang labanan para sa kanyang pagpapanggap, para sa buhay ni Lila at para sa kanilang mga sarili. Ang anibersaryo ng Alcantara Grove ay papalapit na, at ang bawat isa sa kanila ay handa para sa huling labanan. Ang Casa Alcantara, na dati isang simbolo ng kapangyarihan at kalanyaan, ay naging isang larangan ng digmaan, kung saan ang bawat ngiti, bawat salita, ay maaaring maging simula ng kanilang tagumpay o ng kanilang pagkatalo. Ang araw ng anibersaryo ng Alcantara Grove ay sumikat sa isang maulap na umaga, ngunit kang gabi ay dumating na may maligaman at mabigat na simoy ng hangin. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay nagliliwanag sa ginto at kristal. Ang mga bisita ay nagkakagulo sa kanilang pinakamahusay na kasuotan, tila walang kamalay, malay sa bagyong magaganap. Ngunit para kina Sining at Matiyo, bawat tibok ng orasan ay isang hudyat ng kamatayan o kaligtasan. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Si Sining, sa kanyang pinakagarang gaon, ay naglalakad sa gitna ng karamihan ng tao bilang si Lila Alcantara. Ang kanyang pagganap ay umabot na sa rurok. Bawat ngiti ay may kalkulasyon. Bawat pagtango ay may layunin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anino ni Tito Nestor ng kanyang anak na si Ramon, na tila nagtatago sa kanilang mga sulok, naghihintay ng tamang pagkakataon upang magasik ng lason. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot at panabik, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado, tila ang perpektong bulaklak ng aristokrasya.
Nagsimula ang board meeting sa isang pribadong silid sa itaas, kasabay ng formal na hapunan sa ibaba. Ito ang sandali ng pagharap. Si Sining, bilang Lila, ay naroon, kasama sina Don Roberto at Doña Elena at ang iba pang mahalagang miyembro ng lupon. Umupo siya sa tabi ni Don Roberto. Ang kanyang lolo, ang kanyang presensya ay tahimik ngunit matatag. Ngayon, mga kasamahan, nagsimula si Tito Nestor. Ang kanyang boses ay malakas at may kumpiyansa. Nais kong ilabas sa ang isang resolusyon para sa ating pag-aproba. Ang resolusyon na ito ay magbibigay ng mas malaking kontrol sa mga operasyon ng grupo sa aking direksyon na siyang magpapabilis ng ating paglago sa panahong ito ng hindi katiyakan. May ilang alalahanin tungkol sa katatagan ng ating kasalukuyang pamamahala. Ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Sining na may isang mapanlilang na ngiti. Si Sining ay bumuntong. Hininga. Narinig na niya ang mga salitang ito mula kay Matthew. Alam niyang ito ang hudyat. Ito ang kanyang cue. Tito Nestor, nagsimula si Sining. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nagulat sa lahat, lalo na kay Tito Nestor. Salamat sa iyong inisyatiba. Ngunit nais kong magtanong, saang aspeto ba ng pamamahala ng grupo ang nakita mong may hindi katilakan? Si Sining ay bumalik sa kanyang mga natutunan mula kay Matthew. Ang mga estratehiya upang maging agresibo upang magtanong pabalik. Sa aking paggaling, marami akong naisip tungkol sa direksyon ng Alcantara Grove. At sa katunayan, mayroon akong sariling mga panukala na naniniwala akong makapagbibigay ng mas malaking benepisyo sa ating lahat. Nagulat si Tito Nestor. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula kay Lila, ang mahina at emosyonal na Lila. Lila, hindi ko maintindihan. Bakit hindi mo ibinahagi ang mga panukala na ito sa amin bago ang pulong? Dahil naniniwala akong dapat itong maging bahagi ng isang mas malaking talakayan. Tito Nestor, tugon ni Sining, ang kanyang boses ay may sapat na paggang upang hindi maging bastos, ngunit may sapat na lakas upang maging makapangyarihan. Ang aking panukala ay tumutugon sa pagpapalawak ng ating eco-tourism projects, isang bagay na matagal ng pangarap ni Don Roberto. Naniniwala akong oras na para gawing prioridad ito, na siyang magbibigay ng bagong mukha sa ating kumpanya at makakatulong din sa ating komunidad. Ang pangalan ni Don Roberto ay nagpaalala sa lahat ng mga kasamahan sa lupon kung sino ang punay na nagmamay-ari ng grupo. Ang mga mata ni Don Roberto ay sumulyap kay Sining na may isang kakaibang pagtataka at paghanga. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Tila sinusubukan na tuklasin kung ang kanyang apo ba talaga ang nagsasalita. Sa labas ng ballroom, sa ilalim ng takip ng dilim at ang ingay ng kasiyahan, si Matsu ay nagmamaneho ng mabilis patungo sa Batangas. Ang kanyang mga kasama, ang mga tapat na security personnel ng Alcantara Grove, ay nakaupo sa likod, handa sa anumang mangyari. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Alam nilang ang misyon na ito ay hindi lamang isang simpleng pagliligtas, kundi isang paglaban para sa kapakanan ng pamilya. Pagdating nila sa lumang hasyenda, ang lugar ay tahimik, ang mga ilaw ay patay. Ngunit sa likod ng mga lumang pader at sirang bintana, alam nilang may panganib. Si Mateo, na may baril sa kanyang kamay, ay nagbigay ng muling instruksyon sa kanyang grupo. Tandaan, ayaw natin ng gulo. Hanapin si Lila. At kung may humadlang, gawin ang nararapat. Pumasok sila ng tahimik. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang bawat anino ay sinuri. Ang loob ng hasyenda ay malaki. Puno ng alitubok
at amoy ng lumang kahoy. Naririnig nila ang mahihinang paghikbi mula sa isang silid sa itaas. Si Mateo, ang nanguna, ang kanyang puso ay kumakabog. Nang makarating sila sa silid, nakita nila si Lila, nakagapos sa isang upuan. Ang kanyang bibig ay nakasara ng tape. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. May isang bantay na nakaupo sa sulok, antok na antok. Sa sandaling iyon, nakita ng bantay si Mateo. Naglabas siya ng baril, ngunit mas mabilis si Mateo. Isang mabilis na paggalaw, at ang bantay ay bumagsak sa sahig. Pinakawalan ni Mateo si Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lila, bulong ni Mateo habang tinatanggal ang tape sa bibig ng kapatid. Kuya, ang boses ni Lila ay mahina, parang bulong. Ang kanyang mga labi ay naninginig. Yakap siya ni Mateo nang mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ang kapayapaan ay pananalian lamang. May mga tunog ng mga yabag na narinig mula sa ibaba. Alam nilang nahuli sila. Kailangan nating umalis, sabi ni Mateo, hawak ang kamay ni Lila. Ngunit bago sila makalabas ng silid, isang pangkat ng mga armadong tauhan ni Tito Nestor ang sumugod sa hagdanan. Isang matinding labanan ang naganap. Sa ballroom ng Manila Peninsula, si Sining ay nagtatagumpay sa kanyang pagganap. Ang kanyang mga panukala ay nagdulot ng pagkagulat, ngunit kasabay nito ng paghanga. Kahit si Don Roberto ay tila kumbinsido. Ang mukha ni Tito Nestor ay namumula sa galit. Ang kanyang mga plano ay nagambala. Ito ay hindi kabilang sa agenda. Lila, galit na sabi ni Tito Nestor. Ang iyong biglaang pagbabago ay nakakagulat. Hindi ito ang oras para sa mga personal na proyekto at ang iyong pag-aagaw ng kapangyarihan ay kabilang sa agenda. Tito Nestor, tanong ni Sining. Ang kanyang tinig ay malamig at matalin. Ang buong lupon ay nagulat. Si Doña Elena ay nagtinginan kay Don Roberto na may isang hindi maipaliwanag na ekspresyon. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto ng ballroom. Tumigil ang lahat ng usapan. Si Mateo ay naglalakad patungo sa gitna ng ballroom. Awak sa kanyang bisig si Lila. Si Lila ay mukhang payat at pagod. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay gusot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang matinding emosyon, takot, ginhawa, at isang hindi maipaliwanag na lakas. Ang oras ay tumigil. Ang mga kamera ng media ay kumislap. Ang mga bulungan ay lumakas. Lahat ay nakatingin. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas sa pagkarig. Lila! Ang bulong ni Isabel, ang kanyang boses, ay tila isang hiyaw. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at pagkabila. Si Tito Nestor ay nanigas. Ang kulay ng kanyang mukha ay nagaho. Si Ramon, na nakatayo sa likod niya, ay nakatingin kay Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkakasala. Tito Nestor, sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Tumagos sa ingay ng karamihan. Hindi ka na maaring magtago. Nasaan ang aking kapatid, Lila Alcantara, sa mga nakaraang buwan? Bakit mo siya ikinulong? Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tanong ay lumakas. Ang mga kamera ay kumislap. Ang mga security personnel ay nagsimulang kumilos. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Mateo, sigaw ni Tito Nestor. Pilit na kumikilos. Ang babaeng iyon ay may sakit. Ikaw ay naluloko, may sakit. Ang boses ni Lila ay mahina,
ngunit nagtagumpay siyang magsalita. May sakit ako sa iyong kasakiman. Tito Nestor, ikaw ang may sakit. Sa sandaling iyon, lumapit si Ramon. Ang kanyang mukha ay puti. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ama, tama na. Hindi na natin maitatago. Ikaw ang nagpaganap ng lahat ng ito. Ikaw ang nagpakulong kay Lila. Akala ko ay para sa pamilya. Ngunit hindi. Ito ay para sa iyong kapangyarihan. Ang mga salita ni Ramon ay parang isang bomba. Sumabog ang balrong sa mga bulungan at sigaw. Si Tito Nestor ay napasigaw at sinubukan niyang lumapit kay Ramon, ngunit pinigilan siya ng sikli. Ang mga mata ni Don Roberto at Doña Elena ay puno ng galit at sakit. Nestor, paano mo nagawa ito? Sigaw ni Don Roberto. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa gitna ng kaguluhan, ang lahat ng mata ay lumingon kay Sining. Nakatayo siya doon, hindi na si Laila, kundi si Sining de la Cruz. Ang kanyang maskara ay nahulog. Ang kanyang gupit na buhok, ang kanyang mga mata na pulo ng pagod, ngunit may lakas, ang kanyang damit na entablado ay tila naging isang costume. Si Isabel, na ngayon ay hawak si Lila, ay tumingin kay Sining. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, at pagkatapos ay pagkabigla, at sa huli, pag-unawa. Sino? Sino ka? Ulong ni Isabel, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Naglakad si Sining patungo sa gitna. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ako po si Sining de la Cruz. Ako ang gumanap na Lila Alcantara upang bigyan ng oras si Mateo na hanapin ang inyong anak. Ang mga bulungan ay lalong lumakas. Ang mga flashes ng kamera ay hindi na tumitigil. Si Sining ay nakatayo doon, hindi na isang artista sa entablado, kundi isang babaeng nakikipaglaban para sa katotohan. Siya ay nasa gitna ng pinakamalaking pagganap ng kanyang buhay at ngayon, ang kanyang totoong pagkatao ay nabunyag. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mateo, na nakatayo sa tabi ni Lila. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa kanilang mga mata, may unawa, may pagmamahal, at isang pangako na sa kabila ng lahat ng kaguluhan, sila ay magkasama. Ang Casa Alcantara, ang pamilya Alcantara, at ang kanilang mga buhay ay hindi na magiging pareho. Ang gabing iyon ay isang bagyo ng mga damdamin. Matapos ang pagsabog ng katotohanan sa Manila Peninsula, ang Alcantara Group ay nawalan ng kontrol. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Habang ang mga kanira ay patuloy na kumikislap at ang mga bulong ay naging hiyawan, dinala ni Mateo at ang kanyang mga tauhan si Lila palabas ng ballroom na sinundan ng isang seryosong sinin. Si Tito Nestor, puti ang mukha sa galit at takot, ay agad na inaresto ng mga awtoridad habang si Ramon, na humihikbi at nagsisisi sa kanyang ama, ay kinuha rin para sa investigasyon. Ang kapangyarihan na pinagnanais ni Tito Nestor ay gumuho sa isang kisap mata sa Casa Alcantara. Ang lumang mansyon na saksi sa hindi mabilang na mga pagdiriwang at lihin ay nabalot ng isang malalim na katahimikan. Si Lila ay nasa kanyang silid, malalim ang kanyang trauma, ngunit ligtas na sa piling ng kanyang ina, si Isabel. Unting bumalik ang kanyang katinoan, ang kanyang mga mata ay nananatili sa mga dingding na nakakita ng kanyang pagkabata, ngunit ngayon ay may bakas ng matinding takot. Si Isabel, na matagal nang nalugmok sa pagkabigo at kalungkutan ay bumalik sa buhay, ang kanyang mga mata ay walang patid na nakatingin sa kanyang anak, tila natatakot na mawala muli ito.
Samantala, si Sining ay dinala sa isang pribadong apartment na inihanda ni Mateo. Malayo sa mga mata ng publiko. Ang kanyang pagod ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Ang pagganap ng kanyang buhay na ay tapos na, ngunit ang mga emosyon ng karakter ay kumakapit pa rin sa kanya. Ang katahimikan ay mabigat, ngunit sa wakas ay makakatulog siya ng walang takot na mabunyag ang kanyang pagkatao. Ilang araw ang lumitas. Ang Alcantara Group ay nasa sentro ng iskandalo. Ang mga headline ay umalingaw-maw, ang lihim ng Alcantara, pagkidnap, at pagsakop ng kapangyarihan, ang actress na nagligtas sa Chaebol, Sining de la Cruz, ang muka sa likod ng Layla. Ang mga larawan ni Sining, minsan bilang Lila, minsan bilang siya mismo, ay nasa bawat pahayagan at newsfeed. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon at ang bigat nito ay mabigat. Isang hapon, kumatok si Mateo sa kanyang pintuan. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng kalakasan at kapayapaan. "Kumusta ka, Sining?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Hindi na ang malamig at uutos na Mateo na nakilala niya. "Pagod, pero malaya," tugon ni Sining. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Paano si Lila?" "Pumubuti. Matagal ang proseso, ngunit kasama namin siya," sabi ni Mateo. Umupo sa tabi niya. Gusto kanyang makita. Kinabukasan, saka sa Alcantara, naglakad si Sining sa mga pasilyo na kanyang tinirhan bilang Lila. Ngunit ngayon, siya ay si Sining. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pag-alang. Sa silid ni Lila, nakita niya ang totoong Lila na nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik na nakatanaw sa hardin. Si Isabel ay nasa tabi niya. "Lila," tawag ni Sining. Ang kanyang boses ay mahina. Lumingon si Lila. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan, ngunit walang galit. "Sining, salamat." Ang dalawang salita ay nagdala ng ginhawa sa puso ni Sining. Yumakap si Lila sa kanya, isang yakap na puno ng pasasalamat at pag-unawa. "Ikaw ang nagpabalik sa akin, Sining. Sa mga kwento mo, sa mga pagganap mo, nakita ko ang sarili ko. Narinig ko ang sarili ko. At pinagaling mo ang pamilya ko. Pinagaling mo ang mga sugat na hindi ko kayang hilumin, Sining." Dagdag ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. "Pinaniwala mo kami na may pag-asa pa. At sa iyong pagganap, nagbalik ang init sa Casa Alcantara. Ang Alcantara Group ay gumawa ng isang opisyal na pahayag na detalyado ang pagkidnap at ang dahilan sa likod ng pagpapanggap ni Sining." Si Mateo ang nagsalita sa press conference. Ang kanyang tinig ay matatag at malakas. "Ang aking kapatid, si Lila Alcantara, ay dumaan sa isang matinding pagsubok na dulot ng kasakiman ng aming tiyuhin, si Nestor Alcantara," sabi ni Mateo. "Nais kong bigyang diin na ang babaeng nagpanggap na Lila Alcantara ay si Sining de la Cruz, isang matapang at matalinong aktres na tumulong sa amin na iligtas ang aking kapatid. Utang na loob namin sa kanya ang aming mga buhay at ang aming pamilya. Walang intensyon na linlanin ng publiko, kundi protektahan lamang ang isang mahal sa buhay." Kasunod ng pahayag na ito, lalong dumami ang mga katanungan mula sa media. Ngunit sa lahat ng ito, si Mateo ay nanatili sa tabi ni Sining. Sa isang pangalawang press conference, habang pinipilit ng isang reporter si Sining tungkol sa kanyang motibasyon at ang kanyang relasyon kay Mateo, tumayo si Mateo. "Ang aking relasyon kay Sining de la Cruz ay hindi lamang isang profesional na ugnayan.
sabi ni Matthew, tumingin sa mga mata ni Sining. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang buluman sa mga reporter. Si Sining ang nagpakita sa akin kung ano ang tunay na lakas. Siya ang nagpakita sa akin ng kapangyarihan ng sining, ng katapatan, at ng pag-ibig. Mahal ko si Sining, at walang katayuan, walang pagtatangi, ang makakapigil sa akin na mahalin siya. Ang mga salita ni Matthew ay nagbigay ng gulat sa lahat, ngunit sa puso ni Sining, ito ay isang hinig. Ang kanyang mukha na puno ng pagod ay sumilay ng isang ngiti. Si Matthew ay hindi lamang isang tagapagtanggol, kundi isang kasintahan. Isang lalaking handang ipaglaban siya sa harap ng buong mundo. Matapos ang bagyo, unti-unting bumalik ang katahimikan. Si Tito Nestor ay nabilanggo, habang si Ramon ay nagsisisi at humihingi ng tawad kay Lila. Ang Alcantara Group ay dumaan sa isang malalim na pagbabago na pinangunahan ni Matthew at ang kanyang lolo't lola. Ang kanilang kapangyarihan ay nanatili, ngunit ngayon ay may kasamang mas malalim na pakikipag, ugnayan, sa komunidad at isang mas matapat na pamamahala. Si Sining ay hindi na ang dating aktres na naghahanap ng trabaho. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kaulugan ng katapangan at sining. Maraming alok ang dumating sa kanya. Ngunit alam niya na ang kanyang sining ay higit pa sa pagpapanggap. Nais niyang gamitin ang kanyang talento upang magbigay inspirasyon, upang magpatawa, upang magbigay liwanag sa mga kwento na nararapat marinig. Maaaring bumalik siya sa entablado, ngunit sa pagkakataong ito, hindi upang magpanggap na iba, kundi upang maging ang tunay na sining, ang babaeng may puso at boses na handang lumaban. Isang hapon, habang naglalakad sa hardin ng Casa Alcantara, kasama si Matthew, hinawakan niya ang kanyang kamay. Anong plano mo, Sining? Tanong ni Matthew. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Marami. Tugon ni Sining. Tumingin sa langit. Ngunit alam kong ano man ang mangyari, tayo ay magkasama. Oo, sagot ni Matthew. Hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Magkasama. Ang Alcantara Group ay nakatayo pa rin, ngunit ngayon ay mas matatag, mas nagkakaisa. Ang pamilya ay natuto mula sa sakit at pagtataksil, at lumabas na mas malakas. Si Sining at Matthew ay magkasama. Ang kanilang pag-ibig ay itinayo sa pinakamatinding pagsubok na nagpapatunay na sa mundo ng mga maskara at pagpapanggap. Ang tunay na sining ay matatagpuan sa pagiging totoo sa sarili. At para sa isang aktres na naglakas, loob na maglaro ng papel ng kanyang buhay, ito lamang ang simula ng kanyang tunay na kwento. Ang kanilang kwento